Paano kung di papasa sa water testing? First time ko kasing binabasa itong mga tanong na ito. But anyway, so sagutin natin yan. Paano daw ang water station pag hindi papasa sa water testing? So marahil ito yung mga customer, mga gusto malaman kung makakapasa ba talaga yung produktong binibili nila doon sa water testing. Ngayon, kailangan mo i-consider ano ba yung reason ba't di makakapasa? Kasi sa Watermax, lahat ng machine na ginagawa namin, pasado. Wala kaming bumabagsak dito. Pero may chance na bumabagsak because of handling. Ngayon, pag nagkamali ng handling, ang mangyayari po niyan, pwedeng iparetest. Or kung minsan, bumabagsak din ang mga water samples natin kapag na-contaminate ng bacteria or na-contaminate ng kung ano. Kung minsan kasi kahit takip lang, hawakan mo, contaminations na yon. At the same time, yung plastic bottle, doon yung nilagay, nagpa-bacteriological test kayo, bagsak na rin yon. Kumuha kayo ng water sample, naka-on yung electric pan, bagsak na rin yan. O, di ba? Sample lang, electric pan lang, pero bagsak. Tapos, hindi sanitize yung bottle nilagay nyo, hindi na boiling point yung bottle, bagsak na rin po yan. Hindi mo nadala sa laboratorio, within 3 hours, bagsak na din po yung water sample ninyo. Nahingahan ng kumukuha ng tubig. Yung pagsa niya, nabugahan ganon. Napabugtong hininga, bagsak na yun. Yun yung mga, pros and cons sa pagbagsak. The same time, kulang sa flushing yung makina. Hindi mo napatapon yung mga dapat ipatapon kasi kaka-install pa lang, kumuha ka ng sample, bagsak po yan. Tapos, nagpalit ka ng filter, may test ng tubig, nagpalit ka ng filter, tsaka kakumuha ng sample, bagsak din po yan. Yung airborne pa lang, okay? May mga hindi nakakapasang water station pagdating sa Bacti, hangin pa lang. So anong kailangan mo? Pag polluted ang hangin mo, dapat yan, air purifier mo, pati hangin. Yun, para hindi ka bumagsak. Kasi minsan environment pa lang, babagsak talaga. Yun po ang mga dapat i-consider ninyo. Ngayon, ang tanong, paano makakapasa ang inyong produkto sa water laboratory? Dapat ganito machine nyo. Naka-antibacterial pipes and fittings, naka-UV light, diba? Naka-ultraviolet sterilizer, naka-membrane ka pa. So yan ang mga advantage na pwedeng makuha dito sa mga products natin na nilagay natin. Na kung i-compare mo sa iba, syempre, advantage na naman to eh. Ngayon, ang reason lang talaga ng pagbagsak niyan o pag-failure niyan kapag nagpapalaboratorio kayo, kapag kayo po na-mishandling talaga. Ngayon, kapag ganun, wag po kayo madidismaya. Normal po yun. Kasi ang bacteriological examination po kasi, napaka-arte niyan. Konting hangin lang, konting maling touch lang dyan, bagsak na. Kumuha ng sample, hindi sinuwab yung faucet, hindi vinilo torch, hindi inapuyan, hindi nilagyan ng alcohol, yun, bagsak yun. Ganon kaarte. Minsan, kukuha ka ng water sample, akala mo malinis ang lahat, may dumapo palang langaw doon sa faucet mo. So yun, yung mga cases. So mas malaki ang chances ng pagbagsak ng mga negosyong tubig kapag hindi nakasalamin. Kasi kung open air po yan, syempre may ali-alikabok, pwedeng bumagsak pagka kumukuha kayo ng water sample. Tsaka yung water contamination na sinasabi ko nga kanina pa, yun lang naman po talaga dapat ang iniiwasan natin. So, lahat naman po yon kapag nag-avail kayo sa aming produkto, tinuturo po namin yon sa ating mga kliyente. So, lahat po yan, wala po kayong problema dahil lahat po ay ite-training po natin dito yan. Kumbaga, pag bumili ka kasi sa Watermax, para ka nag-franchise. Yung ibig sabihin ng franchise, para po kayong in-assist from the very beginning. Pag ginawa yung building, hanggang sa matapos, hanggang sa magbebenta ka na, hanggang sa magmamarketing ka na, nakaalalay sa iyo yung kumpanya. So, yun naman ang masasabi ko na talagang advantage dito sa ating kumpanya. Kumbaga, meron po tayong mga inassign ng mga assistants, mga after-sales department natin, sa documentations, lahat po yan, kumpleto. Even yung mga legalities, kasama po yan. Regarding sa mga FDA, sa Certificate of Product Registration, lahat po yan ay i-assist po namin kayo. Kung wala rin kayong kilalang sanitary engineer, mag-recommenda rin po kami. Kung wala po kayong contact sa pagsaseminar ng mga water refilling station, magbibigay po kami sa inyo ng schedule. So lahat po yon, we will organize it for you para at least mas mapadali po yung pag-ooperate nyo at pagbubukas nyo ng negosyong ito. So syempre, kung doubt kayo na baka iniisip niya, pagbagsak ang tubig, susuli namin yung makina. Hindi po ganun. Kasi kaya po nag-failed ang mga water sample natin o ninyo, yung mga binanggit ko kaninang mga case-to-case basis. Kaya siya nag-failed kasi nga po merong mga maling procedure ng pagkuha. You might consider that. Kasi merong mga water station operator na akala nila sila dapat yung kukuha ng sample.
dapat po yan ang kumukuha ng sample, yung water laboratory mismo, para at least maiwasan natin yung dinaya, yung word na dinaya. Kasi kung tayo lang pala ang kukuha ng water sample, paano kung bumili ka ng tubig sa labas, tapos ipinatest mo, di paano yun, di ba? Pero I assure you, kahit kumuha ka ng tubig sa labas, babagsak pa rin yun kung ang napaglagyan nyo is mali. Pero sa bacteriological lang naman maarte. Pero ang physicochemical, wala pong mabagsak doon. May dagdag ko na rin guys, yung tinatawag nating total dissolved solid. Yung total dissolved solid po natin na tinatawag yung TDS, yan po ay wala naman po bumabagsak dyan. Hindi po ganun kahigpit pagdating sa total dissolved solid. Lalong-lalo na yung mga lugar na mayroong nakukuhanan tayo ng maalat na tubig. Wala tayong choice maalat yung tubig. Ang mangyayari, double pass para mapababa ang TDS o para makuha natin yung 10 ppm and below. Pero sa totoo lang, kahit po mataas po ang TDS niyan, kung kahit naka-reverse osmosis ka, tapos ang TDS mo 70, 30, 40, it's okay. Wala pong problema doon. Makakakuha pa rin po kayo ng permit kasi wala naman pong sinabi ang DOH natin na kapag mataas ang TDS, hindi ka makakuha ng permit. Makakakuha pa rin po. Magkakaiba lang po ng claim. Hindi na po kayo papasok sa tinatawag nating pure drinking water. Papasok po kayo sa tinatawag na safe drinking water. So, wag po kayong mangamba kung ganun po yung mga lugar na pagtatayuan ninyo. So, lahat naman po may solusyon yan, guys.